Sa pumapagpalang umaga sa bawat isa, purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa bawat isa. Hallelujah. Salamat sa another opportunity na ibinigay sa atin ng Panginoon para siya ay mabigyan ng kapurihan, ng pagsamba sa buhay natin. Purihin ang Panginoon. Ako po ang assistant pastor dito po sa DFC Dubai, UAE, United Arab Emirates, na pinangungunahan po ni Pastora na pinamumunuan naman po ni Pastor Joel Masaredo. Bago po tayo magsimula, tayo po umawit sa Panginoon. I cast all my cares by Maranatha. Purihin ang Panginoon. Cast all my cares upon you. I lay all of my burdens down at your feet. And anytime I don't know what to do, I will cast all my cares upon you. Alam niyo mga kapatid, yung word na cast is ginamit sa sa pagkuha ng isda. Alam niyo yun, yung may net na kapag binabato, hindi mo lang siya kasi basta ibatong ganyan lang o i-drop mo lang ng ganyan. With all our might mga kapatid, kapag tayo may alalahanin, may bigat sa ating puso na alam niyo yun, nagpapagalit, nagpapalungkot, ay ibato natin to sa ating Panginoon, mga kapatid. At alam natin ng Diyos na makapangyarihan ang siyang makakagawa, makakalutas ng ating binibitbit sa ating kaloob-looban, mga kapatid. May mga hindi tayo masambit na mahirap talaga na madala. Ibigay natin yun sa Panginoon. Ipagkatiwala natin yun sa Panginoon dahil alam natin siya lang ang may kaya nun. Amen. Sige po, tuloy po tayo. I cast all my cares upon you. I lay all of my burdens down at your feet. Mga kapatid, pag iniisip nating burdens, baka ang iniisip lang natin yung nasa paligid natin, yung mga alalahanin nating nakikita. Minsan din mga kapatid, yung sarili din po natin mga kapatid, yung sarili nating kaisipan, sarili nating puso, emosyon, na kailangan din natin yung mga burdens na to mailapit o maibigay sa paanan mismo ng Panginoon, mga kapatid. Dahil hindi tayo dapat makontrol nun. Dapat ang Panginoon ang kumukontrol sa atin, ang siyang naghahari sa atin. Hallelujah. And anytime I don't know what to do, I cast all my cares upon you. Yun po yung sinasabi natin, pag hindi natin alam o yung sitwasyon natin, talagang gulong-gulo tayo, may mga anxiety tayo, talagang yun yung panahon na ibado natin with all our might, mga kapatid, yung masasakop, yung lahat ng ating mga binibitbit, yung ating mga dinadala. Na kapag naibato natin ito sa Panginoon, ay siyang mahahatak ng Panginoon, makukuha niya lahat. Wala tayong ititira sa ating sarili, mga kapatid.
I cast all my cares upon you. I lay all of my burdens down at your feet. And anytime I don't know what to do, I will cast all my cares upon you. I will cast all my cares upon you. Hallelujah, Panginoon. Salamat, O Diyos, na meron kaming Diyos na mapagkakatiwalaan sa aming mga binibitbit, sa aming mga problema, sa aming mga sitwasyon. Kapag hindi namin makontain ang aming kasiyahan, andyan kayo, Panginoon. Ang aming kalungkutan, ang aming kagalitan, Panginoon, na God, andyan kayo to give us comfort, to give us peace, Panginoon, O God. Kung may kakulangan man sa amin, kayo po ang nagbubuno nun, Panginoon. Lord, kayo lamang po, Panginoon. Sapat na. Salamat, Panginoon. Sobra pa, Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah. Ang inyong katapatan, Panginoon, ay hindi nagmamaliw sa bawat isa, Panginoon. Nahandyan kayo parate. Oh, Diyos na makapangyarihan. Diyos ng lahat. Diyos na nag-create ng mundo, Panginoon. God. Salamat. Diyos na nagbigay ng hininga, Espiritu sa bawat isa. Oh, Panginoon. Purihin kayo, sambahin kayo, Panginoon. God. Kaya, itong mga maliliit na problemang ito, wala ito sa inyo, Panginoon O God. Kaya, inahanubil namin ito sa inyo, Panginoon O God. We surrender it to you, Panginoon O God. At Panginoon, we claim your victory, we claim your peace, your provision, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon O God. Kalakasan, strength, spiritual, physical, mentality, Panginoon O God. Lord, sa magang ito, open our minds, open our hearts to welcome your words. Maging kalakasan po ito sa amin, hininga, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. At anumang pagkilos ng kaaway, Panginoon, na makapagharang, na makalapit sa inyong presensya. In Jesus' name, we rebuke this, O God. Ang inyong presensya, inyong kaunawaan nga lang po, Panginoon, O God, ang siyang sumaamin, Panginoon, O God. Ano po ang aking sasambitin ay ang inyong mga salita lamang, Panginoon O God. I empty myself, Panginoon O God, but be you, Panginoon O God, sa akin, Panginoon. More of you, Panginoon O God. In Jesus' name, bless, Panginoon O God, ang umagang ito sa pag-aaral namin. Salamat, Panginoon. In Jesus' name, amen, amen. Mga kapatid, ang pag-aaralan po natin ay nasa 2 Kings o ikalawang hari, chapter 2. So, sige, basahin na natin. Masarap po sana siyang ikwento, pero habang binabasa naman natin ito, parang kinakwento rin naman eh. So, magbabasahin po natin mula sa verse 1 hanggang 18 po siguro. So, sige po. Nang oras na kukunin ng Panginoon si Elias, o sa English ay si Elijah, para dalhin sa langit sa pamamagitan ng isang ipo-ipo, naglalakad si Elias at si Eliseo. So, si Elisha naman po yung assistant niya ng mga panahon na yun, ng mga propeta, is yung meron silang laging may tinatawag na parang sidekick, although they are both prophet sa panahon na ito. So si Elijah yung nangunguna, at si Eliseo naman, o si Elisha o Elisha yung sidekick, kumbaga. Sabi ni Elias kay Eliseo, maiwan ka na lang dito dahil punta ako ng Panginoon sa Bethel. Pero sinabi ni Elias, sumusumpa ako sa buhay na Panginoon at sa iyo, hindi kita iiwan. Kaya pumunta sila sa Bethel. So, parang yung words ni Eliseo is like, walang
pigil sa akin sa pagsama sa iyo. Parang ganun eh. Dahil alam niya at nakita niya na sumasa kanya ang Panginoon kay Elijah. Kaya siguro sa panahon nung nahandito ang Pastor Paul ay talagang kahit sa jogging niya sinasamahan natin. At habang kami tumatakbo, talagang may mga natututunan ako. Most of kapag talagang sobrang pagod na. Yung panahon na ayoko na, hindi ko na kaya, pero yung ating Pastor Paul yung siyang nagpupush at nagbibigay siya ng mga words na nakakapaglakas na biblical, mga gano'n na habang tumatakbo ka, sabi ng Panginoon, na napapagod ka na, tumingin ka sa paligid, i-appreciate mo yung ginawa ng Panginoon. Kaya talagang ma-uplift ang ating spirit. So sa panahon nito, si Elisha na kanyang assistant ay talagang eager siya to be with Elijah. Siguro to learn more, to see the works of God in him, ma-assist niya more and more si Elijah. So, sa verse 3, may grupo ng mga propeta roon sa Bethel na pumunta kay Eliseo at nagtanong, alam mo bang kukunin na ng Panginoon ang guro mo sa araw na ito? Sumagot si Eliseo, oo, alam ko, pero wag na nating pag-usapan. 4. Pagkatapos sinabi ni Elias kay Eliseo, maiwan ka na lang dito dahil pinapapunta ako ng Panginoon sa Jericho. So, sa una sa Bethel, sunod sa Jericho naman. Sumagot si Eliseo, sumusumpa ako sa buhay na Panginoon at sa iyo, hindi kita iiwan. Kaya pumunta sila sa Jericho. So, kay Elijah, naisip niya, naku, wala akong magagawa dito para humiwalay ito sa akin. So, sa panahon na ito, mga kapatid, talagang kailangan natin ng mga lingkod na parang kay Eliseo, talagang hindi nila iiwan ang gawain, hindi ang pastor o ang pastora, mga kapatid, o ang church, hindi nila iiwan ang gawain. Talagang they are dun sila sa katagumpayan sa bawat gawain ng Panginoon dito sa bawat churches na ating nilalagakan, mga kapatid, na pinaglilingkuran. So sa 5, muling may grupo ng propeta roon sa Jericho na pumunta kay Eliseo at nagtanong, alam mo bang kukunin ng Panginoon ang guro? So walang pinagkaiba. Different prophets, pero same yung itinanong sa kanya na kukunin na si Elijah. Pero same din ang sinagot ni Elisha. Oo, alam ko, pero wag na natin pag-usapan. Pagkatapos sinabi ni Elias kay Eliseo, maiwan ka na lang dito dahil pinapapunta ako ng Panginoon sa Ilog Jordan. So, ang Ilog Jordan is like, parang sapa lang yun na sa Bible is talagang, parang pinagaganda ang image. Pero, mas marami pa tayong ilog sa Pilipinas na maganda. Pero, yun nga, isa itong ilog o sapa lamang, kapatid. At pero sumagot pa rin si Eliseo, same din, sumusumpa ako sa buhay na Panginoon at sa iyo, hindi kita iiwan. Kaya nagpatuloy silang dalawa sa paglalakad. Verse 7, may 50 miyembro ng propeta na nakatayo sa unahan at nakaharap sila sa lugar na hinintuan ni na Elias at Eliseo sa Ilog Jordan. So nasa harap sila ng Ilog Jordan at nakaharang sa kanila. So, madalas ito ay mababaw lamang na pwedeng tawirin na maputik. So, sa verse 8, hinubad ni Elias ang balabal niya, inirolyo ito at inihampas sa tubig. So, imagine, meron tayong isang balabal, yung most na nilalagay lang natin dito sa balikat o pinatatakip natin sa ulo. Ang parang cape, kumbaga. So, inirolyo niya lang yan. Kung imagine niyo po kung si
si Moses ay merong staff na na inaangat niya at ginagas sa lupa. Si Elias ay may balabal. Ginawa niyang stick para ihampas sa tubig. Nahawi ang tubig at tumawid silang dalawa sa tuyong lupa. So hindi lang sila nagkaroon ng pathways. It's open. You can go inside. Hindi lang sila nagkaroon ng path or daanan, kundi itinuyo pa ng Panginoon yung dadaanan nila. Verse 9, pagtawid nila, sinabi ni Elias kay Eliseo, so again, eto na, bago ako kunin sa iyo, sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo. Sumagot si Elias, so talagang wala nang magagawa si Elijah. Talagang corner na siya. Hindi talaga ito mapapahiwalay sa akin. Ito po. Sa same verse 4 na verse 9. Gusto kong ipamana mo sa akin ang dobling bahagi ng iyong kapangyarihan. Verse 10. Sinabi ni Elias, mahirap ang hinihiling mo pero matatanggap mo ito kung makikita mo akong habang kinukuha sa harap mo. Kung hindi mo ako makikita, hindi mo matatanggap ang hinihiling mo. 11. Habang naglalakad sila na nagkukwentuhan, biglang may dumating na karwaheng apoy na hinihila ng mga kabayong apoy. So, biglang naano sa kaisipan ko. So, it's like karwahe na hinihila ng mga kabayong apoy. Dumaan ito sa gitna nila na nagpahiwalay sa kanila at biglang dinala si Elias papuntang langit sa pamamagitan ng ipo-ipo. So, ang deal lang naman ni Elijah, sige, kapag nakita mo kung pumapaangat, ay mangyayari. Pero parang pag nawala ako bigla, wala. Kaso, dumaan yung karwahe na yun at nakita ni Elisha kung paano po maitaas si Elijah. So, ibig sabihin, sinagot ng Panginoon ng kanyang kahilingan. Alam niyo mga kapatid, sinagot ito ng Panginoon dahil yung motivation ni Elisha na sumunod kay Elijah. Ano bang ginagawa ni Elijah is to do what God's work. Ang yun. So kung dobleng kapangyarihan ang hiningi niya ni Elisha, ibig sabihin, doble rin yung kakailanganin niyang pagkilos sa ating Panginoon. Gets po ba natin? Ibig sabihin, pag tayo ay may hinihiling sa Panginoon, ibig sabihin, may karampatang pagkilos din yun sa Panginoon. Hindi para maitaas ang ating sarili, hindi dahil, sinagot ako ng Panginoon, mas malakas ako ngayon, mas matalino ako ngayon. Hindi. Para mas dumoble tayong kayod sa pagkilos sa gawain ng Panginoon upang mas maging matagumpay ang gawain niya sa buhay na atin, sa mga nasa paligid natin. Amen po ba? Dahil yun po ang ating buhay na kapag tayo ay nasa presensya ng Panginoon, ang buhay natin is to give pleasure to our God, to give Him praise and worship natin siya sa buhay natin. Yun yung ating it's a privilege na ibinigay sa atin ng Panginoon, na tayo ay makakalapit sa Kanya, makakaawit, makakapag-usap, bigay sa Kanya ng mga handog. Yun po mga kapatid, pag tayo ay tumanggap na sa ating Panginoon, yun yung kaligayahan natin. Hindi na yung kung ano yung ikaliligaya o ng ating fleshly desire, mga kapatid. Wala na yan. So, yun. So, may responsibility tayo, no? Hindi yung kapag nasagot na, like for example, dito sa UAE, most likely kasi ang nangyayari kapag tayo ay nagkakaroon ng trabaho, ay naiiwan natin yung gawain dahil sa maraming kadahilanan. Dahil siguro isa na dun is kapag
walang day off sa Sunday, or sabihin natin okay, may day off nga sa Sunday pero pagod na dahil sa trabaho. Nagkakaroon na ng rason, at yung nagiging rason ay kung ano pa yung binigay ng Panginoon sa atin, at wag naman pong mangyari nawa sa mga kapatiran natin dito sa DFC. Amen po. So 12 to 13, dapat pagka nasasagot ang ating kahilingan, yes man or no or later, ay dapat lalo tayong nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon. Nakita ito ni Eliseo at sumigaw siya, "Ama ko, ama ko." Oh, talagang ang relationship bonding na nila is yung pagiging father and son na. Doon sila ganun ka-close ni Elisha at ni Elijah. "Ama ko, ang mga karwahe at mga ngabayo ng Israel," at hindi na niya makita si Elias. Pagkatapos, pinunit niya ang kanyang damit bilang pagpapakita ng kalungkutan niya. Dinampot niya ang balabal ni Elias na nahulog at bumalik siya sa tabi ng ilog ng Jordan at tumayo roon. At ito na yung kasagutan sa kahilingan niya, no? Parang, sige, check ko nga. So, sa verse 14, hinampas niya ang tubig ng balabal ni Elias at sinabi, "Nasaan na ang Panginoon, ang Diyos ni Elias?" Nang ginawa niya iyon, nahawi ang tubig at tumawid siya. Ibig sabihin, na-confirm yung hinihiling niya sa Panginoon. 15, nang nakita ito ng grupo ng mga propeta na galing sa Jericho, sinabi nila, ang kapangyarihan ni Elias ay sumasa kanya. Kaya sinalubong nila si Eliseo at yumukod sila bilang paggalang sa kanya. 16, sinabi nila, "May kasama kaming 15 malalakas na tao. Hayaan mong hanapin nila ang guro mo. Baka dinala lang siya ng Espiritu ng Panginoon sa isang bundok o sa isang lambak." Sumagot sa Eliseo, "Huwag na ninyo silang paalisin," pero nagpumilit sila hanggang sa nahiya na lang siya na tumanggi. Sinabi niya, "Sige, paalisin ninyo sila." Kaya pinaalis sila ang 50 tao, at sa loob ng 3 araw ay hinanap nila si Elias, pero hindi nila ito nakita. So 18, pagbalik nila kay Eliseo na nasa Jericho pa, sinabi ni Eliseo sa kanila, "Hindi ba sinabi ko sa inyo na wag na kayong umalis?" So sa 19 at sa mga sumusunod, may mga himala na siyang ginagawa. So, sa mga panahon na to, parang common na lang na magkaroon ng himala dito. Pero, yung mga tao na handang sumunod sa Panginoon, talagang yung mga favor is there. Yung kalakasan, provision, miracles, andyan yan. Yung nagcha-channel yung blessing, yung healing sa mga taong nasa paligid, to show, hindi yung to show off what we can do, but to show the glory of God sa atin na sinasagot ng Panginoon, sa atin na iniligtas ng Panginoon, sa atin na sabihin natin nahawi ng blessing ng Panginoon gamit ang mga taong sabihin natin nagdala sa atin sa Panginoon natin. Hallelujah. Salamat dahil talagang katulad ng kay Elias ay tinutupad ng Panginoon, dahil ang puso ni Elias is to kung ang fina-follow niya is yung naglilingkod sa Panginoon, ibig sabihin yung hiniling niya is to use sa paglilingkod din sa Panginoon. Kaya sa atin mga kapatid, pag tayo ay humihiling sa ating Panginoon, kagalingan, most likely. Pag tayo ay gumaling, dapat lamang na maibalik natin yung papurit pagsamba sa Panginoon. Pagka nakuha natin yung, sabihin natin, may mga heart desire tayo na mukhang extra, magamit natin yun. Sabihin natin blessing finance. May makita tayong nangangailangan, maibigay natin yun sa mga nangangailangan para tayo ay lalo pa tayong mabless ng Panginoon. It's not about, material or finance blessing, mga kapatid, but to show the glory of God
in our life, in our works, in our words. Pag humihingi tayo ng wisdom and knowledge, mga kapatid, talagang andyan eh. Yan, walk with Christ-like. Pagka tayo ay binibigyan ng wisdom and knowledge ng Panginoon, andun eh, binibigyan naman ng Panginoon, di ba? Kalakasan ng Panginoon. Pag tayo binibigyan ng kalakasan ng Panginoon, is magamit natin yun sa gawain niya, sa ikapupuri ng Panginoon. Amen po. Okay, pinagaling nga tayo ng Panginoon. Tas dahil malakas ka na, pwede ka nang gumala, pwede ka nang makipag tag dito. May other words. Makipag-jamming na lang sa iba. Hindi. Gamitin mo yung kalakasan na yan. Kung kaya mo, ubusin mo yung kalakasan na yan to give glory, to give honor to our God. Binigyan ka ng wisdom and knowledge, gamitin mo yan upang ma-share natin yung salita ng ating Panginoon sa mga nasasakupan natin. Amen po. I'm sure ay sobra-sobra pa hindi makukontain. Kumbaga, hindi natin mauubos yung kalakasan, yung wisdom and knowledge na binibigay sa atin ng Panginoon. Kaya pwede rin natin magamit sa pang sarili natin. Dahil alam niyo yun, hindi naman maramot ang ating Panginoon eh. Ito, nagpupumilit si Elisha na sumama sa kanyang master, kumbaga. Dahil alam naman natin na ang master din naman ni Elijah is ang ating Panginoon. At iisa ang kanilang sinusundan lang din naman na path is to kumilos sa gawain ng Panginoon. So, yun lamang po mga kapatid, the more that we are asking something to our God, healing man yan, provision man yan, strength man yan, there is a responsibility na matakpan natin, hindi lang yung, thank you Lord, tapos okay, tuloy na tayo sa buhay natin. Hindi. Thank you Lord, at magagamit natin itong answered prayer na to sa pag-share o sa maipakita yung glory sa atin ng Panginoon. So, laging dapat nasa sambit ng ating bibig is yung pagpupuri sa ating Panginoon. Hindi tayo makikitaan ng panghihina dahil alam naman natin tayo ay sinasagot ng Panginoon sa kalakasan, katalinuhan, sa pagkain na hinihingi natin, sa air na hinihinga natin ay nanggagaling lahat sa Kanya. Kaya marapat dapat lamang na ang Panginoon ay mapapurihan sa ating buhay. Yun lamang po mga kapatid, purihin ng Panginoon. Tayo po manalangin. Hallelujah, Lord Jesus, purihin kayo, Panginoon. Lord, napakarami naming prayer request sa inyo. Personal o sa iba man, Panginoon. Marami na rin kayong sinagot na answer sa amin. Mga himala, nakita na namin ito sa aming buhay. May mga talagang kumikilos ang inyong salita, kumikilos ang inyong presensya, ang inyong banal na spirito, Panginoon, sa aming buhay. Kaya, Panginoon, turuan nyo naman kami na maibalik ito ng lubos sa inyo, Panginoon, God. Maibalik ito, hindi lamang sa pagtatights namin, kundi maibalik namin ang ito, by our life, yung buhay namin mismo ay maialay namin sa inyo, Panginoon God. Alam namin na hindi ito sapat, but we are sincerely, Panginoon God, na maibalik ang mga bagay na ibinibigay nyo sa amin, Panginoon God, ang mga binibless nyo sa amin, Panginoon God. Magamit nyo kami sa inyong mga gawain, Panginoon God. Alam namin na nandyan ang kalakasan, nandyan ang wisdom and knowledge, Panginoon God. Maturuan nyo kami na ma-utilize ito sa inyong gawain, Panginoon God. For we know, Panginoon God, marami na kayong napagpasensyahan sa amin, ngunit marami pa rin kayong ibinibless sa amin, Panginoon God. Andito kami, iniingatan nyo kami, Panginoon God, pinalalakas, Panginoon God. Lord, magamit naman namin ito sa pagkilos sa inyo, sa inyong mga gawain, Panginoon God. The more we asking for you, Panginoon God, is the more na makalapit kami sa inyong presensya, is the more na
makapagkilos kami, mas lubos kaming makakilos sa inyong mga gawain, Panginoon, O God. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon, salamat, Panginoon. Actually, itong privilege na makapaglingkod sa inyo is talagang salamat, Panginoon, dahil alam namin na kami ay nasa inyo, kami ay kumikilos sa inyo at hindi sa kaaway, Panginoon, O God. At kinikilos niya kami upang lalong mas maging lubos, mas maging sincere ang aming pagkilos sa inyong harapan, Panginoon, O God. Salamat, O Diyos, salamat, Panginoon. Panginoon, binapanalangin ko naman po sa mga kapatiran namin na papaalis, papunta sa kanilang trabaho, kanilang pupuntahan. Ingatan niyo po sila, palakasin niyo po sila, Panginoon, O God. Samahan niyo po sila, cover them in your holy blood, Panginoon. At sa anumang disgrasya ay ilayo niyo po sila, Panginoon, O God. At sa amin naman po dito na matutulog pa lang, bigyan niyo po kami ng makalangit na dreams, Panginoon, O God. At proteksyonan niyo po kami laban sa kung ano paman. At magising kami ng may panibagong kalakasan, panibagong pag-asa, panibagong a new opportunity to give you praise and worship, O Lord Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Naalay namin ang aming buhay, ang araw na ito sa inyo lamang, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Pagpalang araw po dyan sa Pilipinas at umaga at pagpalang gabi naman po sa bawat isa dito sa GCC. God bless po sa lahat.